ng udyat para isang dagta po tayo doon. Okay sir, time check tayo. 3:21 ng hapon, araw ng Sabado, September 13, 2025. Magmamarcha ulit. Magmula naman dito sa EDSA People Power Monument. Ayan, yung mga kabataan po. Papunta doon sa EDSA Shrine. So doon naman po magkakaroon ng program ngayong araw po ng Sabado. EDSA Shrine po tayo. Sabay-sabay po tayo lalakad. Hindi natin yung iba sa likuran. Hindi lang natin yung iba sa likuran. May hawak ng flag sa unahan. Yan. Pero awit na po. Kailan po natin yung ano. Wait lang. Bansa po tayo. Bansa. Formation tayo. Formation. Formation. Isang bansa. So yung pinaka-start ng marcha, no, yung bandila ng Pilipinas. Mga kapatid namin, mga riders, tawa na ba kayo sa mga gobyernong tagnanakaw? Tama na po kayo namin. Tapusin na po natin to. Masyado na silang mayaman. Tayo naman. Mga kurakot. Okay na ba? Nandiyan na lahat? Magnanakaw. Mga kurakot. Magnanakaw. Mga kurakot. Magnanakaw. Mga kurakot. Magnanakaw. Mga kurakot. Magnanakaw. Sinolo niya yung bigay niya mo, yung acting manager ng Corley. Mapag-green, violet, o kung ano-ano bang kulay ay dapat nating iwan at isang tabi at kalimutan sapagkat ang mga Pilipino ngayon ay naghihirap dahil sa mga politikong kurakot sa ating bansa. Mga Pilipinong minamahal, ipaglaban natin ang ating karapatan. Hindi tayo dapat matakot sa kahit sinong politiko na namumulo sa atin na siyang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Mga Muslimano, Kristiyano, lumabas kayo sa inyong mga bahay at ipaglaban at ipagtanggol natin ang ating mga karapatan. Ang mga Pilipino ngayon ay naghihirap habang ang mga kabataan ay nagpapakahirap sa pag-aaral. Mga batang namamatay dahil sa baha, mga Pilipinong walang makain, habang ang anak ng mga politiko at mga kontraktor ay nagpapakasarap gamit ang pera ng taong bayan. Hindi papayag ang mga Pilipino na matapos ang taong ito, aabutin tayo ng Disyembre na walang mapanagot at maipakulong sa mga kontraktor at politikong kumakain sa taxpayer ng mga tao. Ikulong na yan! Mr. President Bongbong Marcos, ang sambayanang Pilipino ay walang tiwala sa investigasyong nagaganap ngayon. Paano maniniwala ang mamamayang Pilipino na may mapupuntahan ang investigasyong ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Karapatan nating mga Pilipino na hungkatin at imbestigahan kung saan napunta ang budget para sa flood control. Ang flood control na lamang ang natitirang pag-asa ng mga Pilipino, ngunit kinain pa rin ng mga politikong walang awa sa mamamayang Pilipino. Anong klaseng investigasyon pa ba ang kailangan, Mr. President? Anong klaseng investigasyon pa?
Sinabi na po ni Diskaya, sinabi na po ni Congressman Toby na sangkot si Martin Romualdez at si Zaldico sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Ngayon, nung sinabi ni Senate President sa pangunguna ng Senate President na si D. Escudero at ang Blue Ribbon kay Senator Rodante Marcoleta ay napilitan ang pamilya Diskaya na tukuyin at sabihin kung sino ang nasa ulo ng nakawang sa gobyerno. Pero nakakapagtaka, ng gabing yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta. Para saan? Para paikutin ang Pilipino at magtuturuan lang sila sa House of Representatives. Walang Pilipinong naniniwala sa mga investigasyon ginagawa ninyo. Lahat ng nasa House of Representatives makasarili at hindi nila nilalabas ang katotohanan. Unang-una sa lahat, Mr. President, yung sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na gumagawa kayo ng malawakang investigasyon. Kung seryoso si Ferdinand Bongbong Marcos sa investigasyon ito, isang turo lamang po ng Presidente, mapapanagot at makukulong kung sino ang nagnanakaw ng Kabanang Bayan. Kaso, dahil kasabwat at ulo ng mga buhaya si Bongbong Marcos, hindi niya siniseryoso ang investigasyong ito. Ngayon, ang unang-unang dapat imbestigasahan ay si Martin Romualdez. Dapat ang mag-imbestiga kay Martin Romualdez at si Zaldico ay hindi ang House of Representatives. Bakit? Ang House of Representatives ay bias, fake news. Hindi sila pumapanig sa mamamayang Pilipino sapagkat ang pinapanigan nila ay si Martin Romualdez. Yan yung dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Kasi natumbok ni Diskaya at si Congressman Toby na sangkot si Zaldico. Ngayon, pinalitan nila ang Senate President. Bakit? Para hindi matumbok si Zaldico. Dahil kapag si Zaldico ay nahuli at napilitan siyang aminin ang lahat ng katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit pinalitan ang Senate President. Para hindi lumabas ang katotohanan sa mga Pilipino. Yan yung dahilan. Bakit? Kasi pag si Zaldico nagipit yan, magsasabi at magsusumbong-sumbong siya sa mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President para kasinungalingan ang lumitaw sa mamamayang Pilipino. Mr. President, hindi na po bobo ang mga Pilipino. Hindi na po bobo ang mga Pilipino at takot sa inyong mga politiko na nagpapahirap sa bansa. Yes! Ang mga politikong yan ang nagpapahirap sa bansa. Taon-taon, lalo palagi tayong bumuboto. Palagi tayong bumuboto dahil sa kanilang mga pangako. Bawat eleksyon, ang mga politiko ay tinatawagan at sila'y nangangampanya na kung ano-ano ang kanilang mga pangako. Pero tignan ninyo mga kababayan kong Pilipino, after eleksyon at sila ay naupo, hindi mo sila makita. Ni kapag pumunta ka sa opisina nila, kailangan mo pang kumuha ng kung ano-ano para makausap sila. Huwag po natin ipagpalit mga Pilipino ang ating prinsipyo at paninindigan sa 500 pera, 5 kilong bigas at 3 lata ng sardinas pag-eleksyon. Mga kababayan, iboto po natin kung sino ang totoong may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Pagmamahal sa bayan na narito ngayong hapon, maraming salamat. Una, umpisan nyo na sabihan ng inyong mga kamag-anak, mga kapatid, mga kapitbahay, mga barkada. Sabihin nyo, nakumpisa na ang protesta ng bayan laban sa korupsyon. Sabihin nyo, pumunta na sila dito sa EDSA at dito sa EDSA ating uumpisahan ang tunay na pagkilos upang ikulong ang mga magnanakaw sa bayan. Tama! Okay, mga kasama, gaya na sinabi natin, ito narinig natin si Mr. Part Alamada. Siya po ang nag-imbento ng salitang hipon. Utak hipon. Tandaan niyo yan, ha? Sino yung utak hipon? Yabante! Ilakas niyo, sino ang utak hipon? Yabante! Yabante ang utak hipon! Oo! Ilakas niyo, Yabante ba ang utak hipon? Oo! Okay, mga kasama, gaya ng ating sinabi kanina, wala pong leader dito, walang asosasyon.
tayo pumunta rito on our own. Sariling gasto, sariling pagod, volunteer. Bakit natin ginagawa ito? Ito ay dahil sa ating pagmamahal sa bayan. Ayaw na natin ang kurap sa gobyerno. Ayaw na natin matindiktikan ng baha. Ayaw na natin nakawin nila ang ating mga pulis. Tama! Kaya tayo naririto. Sa mga kasama, walang leader dito. Lahat ng gusto magsalita, dito nyo ipulalas ang inyong sama ng loob. Sabihin ninyo, isigaw ninyo kung sino ang gusto nyo makulong, kung sino ang gusto nyo itapon sa Manila Bay. Okay? Si Marcos ang pinuno ng sindikato. Okay. So umpisa na tayo ha.